Hindi natin maitatanggi na may mga pagkakataong mas pinipili pa ng mga tao na sarilinin na lamang o ilihim ang mga bagay na bumabagabag sa kanila sa halip na sabihin sa kanilang mga magulang o sa mga taong malalapit sa kanila sa takot na sila'y pagalitan o pagtawanan kung hindi man sila husgahan. Ako nga po pala ang inyong Ate Jean na handang makinig sa hinaing ng inyong mga puso at harinaway makapagpapagaan sa inyong nabibigatang kalooban at naway makapagbigay solusyon sa inyong mga suliranin. Ating simulan sa pamamagitan ng pagbabasa ng liham suliranin ng isa sa ating mga letter senders na itago na lamang natin sa pangalang Adele. Narito ang liham suliranin ni Adele. Dear Ate Jean, isang mapagpalang araw ang aking pagbati sa inyo. Medyo maselan ang sitwasyon na ilalahad ko sa inyo, kaya't itago na lamang ninyo ako sa pangalang Adele, 22 taong gulang na taga La Union. Masasabi ko na bagamat palakaibigan ako, ay mayroon lamang iilang mga tao ang napagsasabihan ko ng mga personal na bagay. Katulad ng aking ina at ni Arisa na matalik kong kaibigan. Mabait si Arisa. Bukas kami pareho sa mga bagay na may kinalaman sa pag-ibig. Palibhasa, pareho kaming dalaga. Ang pagkakaibigan namin ni Arisa ang naging daan para makilala ko ang lalaking nagpapatibok ng aking puso. Gwapo, masipag, masayahin, at higit sa lahat, mabait si Romel. Mga magagandang katangiang taglay ni Romel na lihim kong hinahangaan. Inililihim ko ang damdaming yun sapagkat nobyo siya ni Arisa na matalik kong kaibigan. Ganun pa man, taglay man ni Romel ang magagandang katangiang nakikita ko sa kanya at hinahangaan ko, ay hindi ito nakikita ni Arisa sapagkat mahirap lamang ang buhay ni Romel. Namamasada lamang ng tricycle ang ikinabubuhay nito. Wala ng mga magulang si Romel. Mag-isa lamang siya sa buhay. At kahit na mag-isa lamang siya sa buhay, kahit papano ay maayos ang kanyang pamumuhay. At hindi man ito nakatapos ng kolehiyo, kahit papano ay may naipon na ito sapagkat masinop ito sa pera at walang bisyo. Sa katunayan, may sarili na itong bahay at ang tricycle na ipinapasada nito ay naipundar na niya. Hindi mo ba mahal si Romel? Ang madalas ko tuloy na naitatanong kay Arisa sa tuwing inireklamo nito ang pagiging mahirap sa buhay ni Romel. Mahal ko si Romel, kaya lang makakain ko ba ang pag-ibig niya? May pagpapatayo ba ako ng malaking bahay ni Romel sa kakarampot nitong kinikita sa pamamasada ng tricycle? Aber, ang tila may pagkamataray pa nitong paghihimutok sa akin. Na ayon pa rin sa aking kaibigan, ay hindi ito magdadalawang isip na tumanggap ng manliligaw at makikipagrelasyon dito kung ito
ay may kaya sa buhay. Isang gabi ay nagulat ako nang madatnan ko sa bahay si Romel nang mag-isa. Wala si Arisa. "Oh, Romel! Anong ginagawa mo dito sa bahay ng ganitong oras ng gabi? Nasaan si Arisa? Bakit mag-isa ka lang?" Ang halos sunod-sunod na tanong ko kay Romel. At dooy, isiniwalat sa akin ni Romel ang labis na ikinasakit at ikinalungkot ng kanyang damdamin. Sapagkat ayon sa kanya ay hindi ito naniniwala sa mga sabi-sabing nakikita si Arisa na may kasama itong foreigner. Subalit nagulat ito nang madatnan niya ito sa bahay ni na Arisa. Masayang nakikipagkwentuhan kay Arisa. At ang higit na ikinasama at ikinasakit ng kalooban nito ay hindi man lamang ipinakilala si Romel ni Arisa sa foreigner. Naghinala tuloy si Romel na hindi lamang ito nanliligaw, kundi nobyo na siya ni Arisa. Ramdam ko ang sakit ng kalooban ni Romel. Awang-awa ako kay Romel. Gusto ko siyang yakapin para kahit papano ay maibsan ang sakit at lungkot na kanyang nararamdaman. Sa loob-loob ko ay tinutuon na nga ni Arisa ang sinabi nito sa akin na magpapaligaw sa iba at makikipagrelasyon dito. Pagkatapos ngang isiwalat sa akin ang lahat ni Romel, ay tumahimik na ito. Hindi ako sanay na tahimik si Romel sapagkat nang makilala ko ito ay masayahin at palakwento. Kahit alam ko ng mga sandaling yun ay iniinda nito ang sakit. Tila nililibang ang sarili at itinatago ang nararamdaman nitong kalungkutan at sakit sa pamamagitan ng panonood nito ng telebisyon na hindi nagtagal ay umalis na rin ito ng bahay. Subalit ng mga sumunod na araw ay naging madalas ang pagpunta ni Romel sa aming bahay. Bagay na hindi naitago. Kaya't isang gabi ay kinausap ako ng masinsinan ng aking ina. "Anak, naliligaw ba si Romel sa'yo?" Nagulat ako sa tanong ng aking ina. Hindi ko napaghandaan ang sandaling yon. Hindi ko alam kung ano ang aking isasagot sapagkat sa totoo lang ay nagtapat na ng pag-ibig sa akin si Romel. At may lihim nga akong pagtatangi dito. Ano naman ho ang masama kung manligaw sa akin yung tao? Binata naman siya at dalaga naman ako. Ang tila otomatikong lumabas sa aking bibig. Anong masama? Abay, nobyo siya ni Arisa. At matalik mo pang kaibigan. Tila pagpapaalala nito sa akin. Bumuntong hininga lamang ako dahil tama nga naman ang inay. Ano na lamang ang sasabihin sa iyo ni Arisa, anak? Na inaagaw mo ang nobyo niya? Tanong ng aking ina. Inay, hindi ko ho inaagaw si Romel. Nanliligaw nga ho siya sa akin eh. Katwiran ko pa. At nagpapaligaw ka naman kahit na alam mo na nobyo siya ng kaibigan mo. Anak, naninira ka ng relasyon yan eh. Muli akong napabuntong hininga. Subalit mas nangibabaw ang damdamin ko kay Romel dahil pilit kong binibigyan ng katwiran ang panliligaw nito sa akin. Inay,
Namamangka ho sa dalawang ilog si Arisa. Si Arisa ang sumisira ng kanilang relasyon. Hindi ho ako. Pangangatwiran ko pa. Kahit na, wala ka bang delikadesa? Pananaway ng aking ina. Inay, plano na ho talaga ni Arisa na iwanan si Romel kung makahanap ito ng mayamang manliligaw. Dagdag ko pa. At bakit? Formal na ba ang paghiwalay nilang dalawa? Ha? Tanong pa ng aking ina. Hindi pa. Sagot ko. Ayun naman pala eh. Hindi pa pala sila nagkakausap tungkol sa kanilang relasyon. Pero ito ka, nagpapaligaw ka na sa kanya. Galit na tugon ng inay. Paano naman sila magkakausap eh? Wala nga ho lagi sa bahay nila si Arisa eh. Malamang kasama lagi ng foreigner na yun. Kaya alam ko na sa paghihiwalay din ang patutunguhan ng kanilang relasyon. Kahit na, hindi pa rin magandang tignan na makikipagligawan ka na kay Romel gayong hindi pa sila naghihiwalay na dalawa. At isipin mo ha, matalik mong kaibigan si Arisa. Galit na tugon ng inay. Hindi na ako umimik pa para hindi na humaba pa ang diskusyong yun. At ito ngayon ang bumabagabag sa aking kalooban. Dapat ko bang tanggapin ang inialok na pag-ibig ni Romel? Tulad ng sinabi ko, mahal ko na si Romel. Sana po ay matulungan ninyo ako. Gumagalang at nagpapasalamat, Adele. Adele, maraming salamat sa iyong pagtitiwala at pagbabahagi ng iyong suliranin. Hindi na bago ang sitwasyong yan. Nauulit lamang ng ibang tao tulad ninyong tatlo sa ibang panahon at ibang lugar. Sabi nga, sa buhay na ito ay wala nang bago. Mahirap nga naman ang sitwasyong yan. Maiipit ka o naiipit ka na sa dalawang parihong mahalaga sa iyo. Matalik mong kaibigan si Arisa na ang nanliligaw dito ay ang kanyang nobyo. Ang masasabi ko ay pag-isipan mong mabuti ang tungkol sa bagay na yan. Dahil marami kang dapat na isaalang-alang. Una ay ikaw, ang sarili mo. Talaga bang mahal mo si Romel? Hindi ka kaya naaawa lamang kay Romel? Iba ang awa sa pag-ibig, Adele. Pangalawa, totoo nga kaya ang pag-ibig na iniuukol sa iyo ni Romel? Adele, oo nga nagrabyado si Romel sa relasyon nila ng kaibigan mo. Ay hindi nangangahulugan yun o hindi sapat yun para tanggapin mo kaagad ang pag-ibig na iniaalok nito sa iyo. Wala pa silang formal na break up ni Arisa. Anumang oras ay pwede silang magkabalikan. At sino ang masasaktan? Ikaw rin. Pangalawa, kahit sabihin na nating posibleng may gusto sa iyo si Romel, hindi pa rin natin maiwasang isipin na ginagawa ka lamang nitong panakip butas. O dili kaya ay baka pinagseselos lamang o pagseselosin lamang si Arisa. Hindi ko sinasabing niluloko ka ni Romel. Ang akin lamang ay mga posibilidad na maaring dahilan ng panliligaw sa iyo ni Romel. Kaya't ang pinakamabuti mong gawin ay maghintay ka ng tamang oras. At higit sa lahat, maging matapat ka kay Arisa. Kausapin mo ng masinsinan ang iyong kaibigan. Dito masusukat ang lalim ng pagkakaibigan ninyong dalawa. Kung tunay mo siyang kaibigan, ipagtatapat mo kay Arisa ang ginagawang panliligaw sa iyo ng kanyang nobyo.
kahit sabihin nating hindi niya mahal si Romel, dapat mo pa ring ipagbigay alam sa kanya ang ginagawang panliligaw nito sapagkat magnobyo nga silang dalawa. Diyan mo rin malalaman ang tunay na saloobin ni Arisa kay Romel. At ganun din, mapapatunayan mo rin ang kadalisayan ng sinasabing pag-ibig sa iyo ni Romel kung ipagpapatuloy nito ang panliligaw sa iyo. Handa kaya si Romel na panindigan ang panliligaw sa iyo sa oras na malaman ng kanyang nobya na nililigawan kanya? Hayaan mong makapag-usap muna ang dalawa bago ka makipagrelasyon. Kung talagang mahal ka ni Romel, maghihintay ito. Sabi nga sa unang Korinto, Kabanata 13, versikulo 7 sa banal na aklat, ay ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtiyatiyaga hanggang sa wakas. Bueno, hanggang dito na muna. Ito ang inyong Ate Gian na nag-iiwan ng magandang araw.